Grabe no, nakakapagtaka mga kababayan no. Ano kayang pinakain ng mga bangag dito kay Chris Aquino? Bakit? Bakit biglang nilunok niya mga kababayan ang sinuka ng kanilang pamilya? Diba? Convinced ang mga Aquino mga kababayan na ang pumatay sa tatay nila ay etong pamilya ni Bongbong Bangag Marcos. Pinakulong pa ang tatay niya, ng tatay ng ngagvang yan. Tinurture at binartolina. Not to mention mga kababayan, ginipit ang pamilya niya. Halos magwala nga yan si Chris Aquino nung makalabas mga kababayan yung iba pang pinagbintangan nilang kasabwat sa pagbaril na kanyang tatay na si Ninoy. At sa interview, hindi daw niya mapapatawad ang mga pumatay sa kanyang tatay mga kababayan. Kabilang na itong angkan ng mga Marcos na pinagbintangan nila. Pero ngayon, I love Marcos na. Hindi kaya mumultuhin si Chris dito? Kanyang tatay? Nauwi sa wala mga kababayan ang pinaglaban ng kanyang tatay. Dahil ngayon, ang dating magkalaban, ngayon magkakampi na mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Nagtataka ako dito sa mga ito. Di ba mga tatay nyo yan? Di ba mga uncle nyo yan? Di ba pamilya nyo apektado? Di ba nanay mo, Chris? Oh. Kinalaban din niya si Marcos. Ang tatay talaga pinatay mga kababayan ng Marcos. Sino bang pinagbibintangan nila, di ba, Marcos? Tapos ngayon, you're canoodling with the Marcoses na hindi naman wala namang remorse, wala. So parang grabe talagang it's a season of betrayals, no? Talagang mga hypocrites. Hipokrito. It's a season of betrayals for our country. That you would betray your own father, di ba? I don't maintindihan pa namin ni Ma'am Lorena, maintindihan namin kung Marcos had been a better version of the father. Yeah. Oo nga no, kung naging mabait mga kababayan, give chance. Ito, salbahe to the max pa. To the max talagang pagkasalbahe mga kababayan Sagad to the bones. Tapos, nakijoin sila. In terms of governance, in terms of Worse. people. Bangag. Kawasan na sinungaling panggago niya. Addict pa. Diba? Sabi ni Amy, addict. So much worse, di ba? Tapos, there you go. Ito ma'am, Bangag. She oo nga, visited. kasama. Yeah. She And may isa pa silang picture na kasama si Marcos. Binisita. Ilang beses na yan silang nagkita mga kababayan, mga buisit na yan. Chris, si Lisa, tsaka si Marcos. Yeah, binisita niya. Yeah, birthday yata ni Lisa to, August yata ang birthday ng tarantado na to happy birthday Flam. Happy birthday din. So I think ito yung nakita ko na may tatlo pa sila nandyan si Chris. Mga kababayan, ito po ay panloloko. Tapos sinamatsing mga kababayan ando no, sina Sharon, kinantahan pa mga kababayan, si Bangag. At paninlang sa taong bayan. At nakakasuka ito pag nakita ito ni Cory Aquino at ni Ninoy sa panahon na inilulubog sa baha at kahirapan. Siguro sabi ni Ninoy mga kababayan, buhayin niyo ako, sasakalin ko yan. Marcos Junior, ang taong bayan, na walang pinagkaiba sa pagiging gahaman at sakim ng anak na ito sa kanyang tatay na nilabanan ng mga magulang ni Chris. Ano kayang sasabihin nila? I'm curious. Mga kababayan. Kaya nga Eric, parang I'm curious, maybe yung kinalakihan nila is political expediency. Maybe if Ninoy or Cory were alive, 'di ba? Kasi unlike my father, no. My father really meant it. My father really, whatever cost you, talagang wag kang magnakaw sa mahihirap. Walang kompromiso, walang are-areglo sa tatay ko. Talagang wala siyang, hindi mo siya pwedeng bilhin. Ang tatay ko hindi, zero, wala. Napakasimpleng tao, no. Kaya mahal na mahal ko si Digong kasi para ko siyang tatay. Yeah. Nakita ko yung tatay ko, asawa ko ganun din. Hindi mo sila pwedeng bilhin. So, I'm wondering, no, maybe they grew up na political expediency pala. Siguro kasi wala pang age of information, no? Pwede. So parang you get to meet the father through their sons, di ba? You get to meet through their daughters, through their children. So, ang tanong dyan mga kababayan, baka kabalahibo ba yan si Chris mga kababayan? Ningagva? Di ba may interview sila dati? Hindi ba kaya, alam nyo na, Goldilocks? Wala tayong sinabi pulburo na. Hindi ba kaya Goldilocks din yan? Ewan lang natin. Promote pa natin ang Goldilocks.
maybe we're meeting Pepe Jokno for the first time through his son. Oh my God, wag naman, di ba? Kasi hindi mo rin matanggal kay Pepe Jokno yung napreso siya, Ay, oo. lumaban siya, di ba? Yan, sina Renato Babalo, sina Francine Castro, mga kababayan. Di ba? Sina Dilima. Pero Laban. bakit ka nagkaroon ng anak na ganyan na kaya niyang lunukin ang Ang nanatiling anti-Marcos talaga na pure na kababayan na si Guanzon. Si Guanzon. Si Irise, ganun din, pero medyo nga siya kay Bangag, mga kababayan. Hindi all the way. Pero isa yun sa mga nanatiling dilaw na anti-Marcos. isang Bongbong Marcos na mandarambong? Bong, Grabe, bong. na ako, bakit niya kaya para lang sa political expediency? Political. Correct. Hindi kasi ganun ang integrity. Ang integrity, wala siyang iniisip kung convenient or hindi, kung tama ang timing or hindi. Sabihin mo lang kung ano yung totoo, yun, di ba? Tama. Pero hindi sila ganun eh. So I'm wondering, Eric, no, baka ganun yung palaki sa kanila, baka ganun yung nakita nila. No, maybe my father was simpler. I don't know, no? I don't know. At Yeah. isa dyan, Wala, yung sina Chris daw, mga kababayan, di ba? Si Ka Eric nagsabi, napanalunan nila yung kaso, mga kababayan, na na-awardan ng millions and millions of pesos. Yan ang dahilan daw, sabi ni Ka Eric. Kaya parang for sale din, mga kababayan, ang loyalty. ma'am, is hindi talaga May tumimo price tag. sa kanilang isipan. Yeah. Yung aral ng kasaysayan. Because they don't have the interest of that people in their heart. You can never love Marcos Jr. or be Yeah. associated with Marcos Jr. if you stand for truth and the welfare of the people. Yeah. Pero lala kung na maleta sila. Maraming maleta eh. Galanting Bangag Ito eh. ay para lamang sa personal na benepisyo mo, sasabihin mo siyempre, patay naman ang si Cory, patay na si Ninoy. It's time for me to move on to be chami-chami kay Marcos Jr. At kina Lisa, bahala na dyan ang tao. Kung nagnanakaw man sila, para sa akin, I don't care. Tapos na yung kasaysayan na yon ng aking mga magulang. Tama ka dan, expediency lang. Kaya wala, hindi tumimo sa isip ni Chris Aquino, ni Bam Aquino, at hindi nila bit-bit ang interes ng tao. Kasi pag mahal mong Pilipino, mahal mo ang bayan natin, pag ang gobyerno ay bulok at tarantado, you should stand with the people. Alam mo, Hindi ganito ang gagawin mo. At saka tingin ko, Eric, no, hindi lang kasi we keep on saying kung mahal mo ang Pilipino, hindi kung mahal mo ang tao, kung mahal mo ang humanity. Diba? It could be another nationality in front of you who's drowning there. It will break Tama. your heart. It will enrage you that this thing, itong sufferings na ito, ay The nangyayari suffering. dahil kay Bongbong Marcos. Dahil kay Bangag. bibigyan tayo ng oportunidad ng panahon ngayon na nakikita natin ang mga huwad, na wag na natin bibigyan Yung salitang huwad, mga kababayan, talagang si Abante ang naalala ko dyan. kahit na konting katiting na impluensya. At yan si Katiting. Laila de Lima, Saba. si Rachel Jokno, Kiko Ngipin. Pangilinan, Hindi matsing. si Hontiveros. Virus. Antivirus. Sabi ko na nga ba, sasabihin niya virus. Pinakita na nila kung sino sila. Wala silang pakialam sa Pilipino. Ang Oo. kailangan lang nila ay kumapit sila sa politiko. Kapangyarihan. Maliwanag na Yes. maliwanag talaga. Just Umapit sa poder. And speaking about that, Ma'am Lorraine, kung paano nawala bigla at na parang bulalang ang kanyang prinsipyo, sabi niya, tinanong siya ni Boy Abunday at the height of the election campaign in 2022 laban kay Marcos. Bakit hindi dapat iboto ng mga Pilipino ang isang Lenny, Ferdinand Si Marcos Lenny. Jr.? Una, Sabi niya, sinungaling. Una sa lahat, sinungaling. Pangalawa, Magnanakaw. kapag gipit ang sitwasyon, hindi mo siya makikita, hindi mo siya maasahan. Pero sa 500 million lang na proyekto, Ay, I love Marcos na. Magaling naman si Marcos. Tapos si Isko, mga kababayan, nabigyan lang ng mga bigas-bigas dyan. Sa tingin ko, hindi naman kurakot si Marcos. wala na, kainsuka na si Tragis. Lenny. At naging Tragis. extension na siya ng pangpabango, deodorizing propaganda ni Marcos at nila Lisa Araneta. And now, mukhang siya pa ang ginugroom bilang alternative candidate ni Marcos dahil hindi pa pwede si Sandro Marcos. Basang-basa at wasak na si Martin Romualdez. Si Leni Robredo ngayon po ay kinokontrol upang siya ang patatakbuhin. Pero ang kakompetensya niya, ang ambisyusa na oportunistang politiko na si Risa Ambisyosa. Hontiveros. 0.01. Nagmamaniobrahan sila. But Leni Robredo is no longer on the side na Wala na eh. Walang Yan, mga kababay, kung magiging presidente yan si Lenny,
aside sa mayroon tayong lutang mga kababayan presidente, wala pa si Marcos mga kababayan, sitting pretty. Thank you ang trilyon na nanakaw. Yan, trilyon. Goodbye. Nindigan para sa pagbatiko sa pangungurakot ng gobyernong Marcos matapos po Gobyernong ang Bangag. promesa sa kanya na 500 million na facilities na project sa kanyang lugar, sa Naga. Wala na parang they really are no longer, they're no longer standing on any moral high ground itong mga dilaw na ito. Wala na talagang wipe out sila ngayon sa Wala na. Talagang, matagal na yung mabantot mga kababayan. Kaya nga, tayo, di ba? Hindi naman tayo talaga Marcos dati mga kababayan. Tapos, sa galit natin sa mga dilaw. Nag-Marcos tayo dahil sinuka na natin ang mga dilaw. Ayun pala mga kababayan, ang bangag na yan yan pala ang pinakadilaw na Marcos. Tapos, itong mga dilaw naman, kinain ang suka nila na Marcos. Tanib puwersa nila kay Bongbong Marcos. 'Di ba yun yung sinabi ko, no? Yung talagang maliwanag kung sino si Bongbong Marcos. Mandarambong, drug addict, sinungaling, magnakaw. Bangag. So, pagka ako mampi ka dyan, ay pinakita mo na talaga sa Pilipino kung sino. Nakakahiya si Lenny Robredo kasi front-runner siya 'di ba? Magkatunggali sila, ilang cycles yon, di ba? For the vice presidency, di ba? The presidency, di ba? Talo siya ganun, di ba? So, and then now, she has changed her tune. It's just so embarrassing to watch. Parang nakakahiya. So, I think the marching orders for the Filipino people are very clear. You better make sure we better all unite and make sure na itong mga bulok na ito hindi na natin bibigyan ng kapangyarihan yung mga lokbo. kasi nakita nyo na. Kita nyo si Lenny, sinalaksakan lang ng 500 million ni Bongbong Marcos. Pera na. Wala na, I love Marcos na. Pero iba kagad yung itsura niya, yung tono niya, biglang ang dami niya sinasabi na kagandahan tungkol kay Marcos, di ba? Nakakahiya, di ba? Ikaw na lang mahihiya para sa kanila. Pero talaga. alam mo, Eric, kasi mga sila, nasa forefront sila, nakikita natin yung pagnanakaw nila. Pero marami dyan nakatago na nagnanakaw, lahat mga kababayan dyan sa Congress. Kaya nga, I love Marcos yan lahat mga kababayan dahil nag-gold rush yan sila. tahimik lang. Of course. Diba? So, Panahon na para magpayaman. Yun nga yung confirm ba kababayan na kada attend mo dati sa Bagoong Pilipinas Fair, 21,777,7 million ma-X, AX, ganyan. Basta 21 million kada attend. Ilang lugar yun mga kababayan lahat. Tapos, ilan sila lahat ang dumalo mga kababayan. Walang absent doon si Rafi Tulfo, si Bong Revilla. So halata masyado mga kababayan talaga mga kawatan.